I'm Paula. I'm Pam. And we're Two Beast Chicks! Welcome back Sa aming episode 25. 25. Ayan, nakaka 1/4 na tayo of one whole. Totoo naman. Diba? O, 1/4 Okay. na ng one whole. 25% na siya. 25% na. Okay, perfect. Pero ano kasi, hindi pa naman tayo like fixed sa 100 Oo. episode. Malay mo naman, mag 200 tayo, 'di ba? Oo. So, ayan, depende yan sa Jollibee. Naipasok na naman si Jollibee. Naipasok na naman si Jollibee. Wala pang 5 minutes into the Wala episode, pang- Jollibee na naman. Ayun, talaga. So for today's episode, ang pag-uusapan natin ay pet peeves! Due to insistent public demand, guys. Favorite talaga namin to. Oo. Guys, gusto talaga namin pag-usapan yung mga bagay, yung mga nakakainis eh. True. Oo. I mean, gusto talaga Yung mga namin. Yan ang cravings namin today, ma-agitate. Ma-agitate. Gusto namin ma-agitate na naman. Oo. Kasi, siguro, ano na yun, parang siguro ito is unorthodox pantanggal umay. Kasi lately, true. sobrang saya ng mga episode. Napansin nyo ba? Oo. So, ngayon, maiinis kami. Oo, mainis Okay. din kayo feeling namin. Samahan nyo kaming pag-usapan ng mga nakakainis sa bagay dito sa mundo. Okay. Nakakainis na bagay dito sa mundo. Number one. Sino mo na? Ako muna? Ako naman, kasi last time ikaw sige, yung ikaw. nauna. Okay, nakakainis na bagay sa mundo, number 1, yung nagtatagal sa ATM. Utang na loob, hindi ko alam kung anong ginagawa niyo dyan. Kasi, can you explain? Kasi ano talaga, ako, never akong gumamit ng ATM ng more than 2 minutes. Oo. Kasi ano na naman gagawin mo sa Anong ATM? gagawin mo doon? Wala namang captcha doon. Hindi mo naman kailangan i-prove kung human ka. So, wala ka reason para tagal ko doon. Oo. Pero alam mo, meron nga nagsabi sa akin na meron nga daw yung mga nagsasanla sa kanila ng ATM, mga ganyan. Kasi they can, ano nga naman, hindi nga naman nila pwedeng i-check yung balance doon through the app kasi yung app nandun sa may-ari ng ATM. Okay, I understand. So chine-check pa nila doon sa ATM. Sila. Oo. Kung maraming nakasanla sa'yo, di ba ang dami nun? Iba-ibang transaction, paulit-ulit. Okay. Pero ano kasi, alam mo yun, kasi kung ako yung taong yun, tas nakikita ko na dun sa ATM na yun, ang haba ng pila, Dami ng tao. ang daming tao, hindi ko na ipipilit na i-check yung balance ng lahat ng ATM na nakasanla sa akin, utang na loob naman. Parang siguro mag-check ka ng mga 3, ganyan, or Pero 4. hindi naman siguro lahat ng tao na lang na nandun sa pila ay nag-check ng nakasanlang ATM, no? True. Please, hindi So, naman siguro lahat kayo doon ay hindi inyo yung ATM na hawak nyo. So what's your excuse, the rest of you, that's using the ATM for more than 2 Ano ba? minutes? Dapat ba? Feeling ko kasi baka ginagawa nila, nagche-check muna ng balance, tapos after mag-check ng balance, saka mag-withdraw, ganon. That won't take 5 minutes. Meron kasing iba na sobrang tagal. Baka may captcha nga. Yung kailangan niyang hanapin, ito yung may bus. O saan yung mga box na may traffic light? Oo. Ganun. Malay mo may captcha na may, siguro every 100 na ATM na may captcha. Every 100 transaction meron Oo, captcha. may captcha. To prove lang na hindi ka robot. Okay, so gumagawa na lang kami ng excuse para sa inyo na para hindi na kami mabwisit. Pero I believe talaga na yung mga nagtatagal sa ATM ng more than, siguro mapapatawad ko pa yung 3 minutes at the most, but if you go beyond that, siguro dapat tiniteargas ka na at that point. Kasi girl, I can't talaga. Uy, i-propose natin yan. Pag more than 3 minutes ka, yung ATM magsaspray ng tear gas. Sabi nga na isang friend ko, ang violent mo naman sa tear gas. Hindi ba pwedeng like tubig lang para, itaboy mo lang ba para mapaalis mo? Gusto mo talaga tear gas? Para matuto kayo, how else will we learn? Diba? Diba? That is very human for you. Kung di mo i-endanger buhay mo, hindi ka matututo. Pero, nga no, bakit nga kasi ang tagal nyo? Oo. We're genuinely interested to know. Comment kung bakit kayo nagtatagal sa ATM. Nyo sa ATM. Sa ATM, true. Lahat ba ng features ng ATM tinry nyo? Oo. Ay, try ko nga
current. Kahit savings naman talaga yung account niya. Ano kaya mangyayari pag current? Oh my God. Parang gusto ko mag-change ng PIN. Masama-sama nakalimutan mo yung bagong PIN, no? Kaya Lahat ng features ng ATM tinry mo eh. ayan. So, yeah, we genuinely want want to you know. want to know. Please explain it to us. Comment po. Oo. Yung mga possible reasons ba't kayo nagtatagal ng more than 3 minutes sa ATM. Sa ATM. Okay. Ayan. So, Okay. speaking of mabagal, ang isa sa mga pet peeve ko ay yung mga mabagal maglakad. Ayan. Same. Nako, talaga. And this is regardless kung nag-iisa siya, dalawa sila, grupo sila, basta Alam mo, mabagal. mas nakakainis nga kung grupo kayo eh. True. Kasi kung mag-isa ka, baka okay, naintindihan ko, baka nagsa-sightseeing ka. Pero yung Oo. sa ano kayo tapos yung ano, yung nakaka-bad trip, yung biglang hihinto. Yung walang yung bigla, yung nag-uusap sila, tapos bigla silang hihinto. Na para bang konti na lang talaga, makikiss mo na siya eh. Sobrang, yung tapos, ang nakakainis pa dito, yung gustong-gusto mo mag-overtake, pero hindi ka maka-overtake kasi pag overtake ka, bibilisan nila, tapos, okay, sige, balik ako dito. Tapos pag-overtake ka naman, bibilisan na naman nila. Ay, nakakainis kayo. At saka wala kasing space for you to overtake pag madami sila, diba? True. Sa mall, talamak yan. Sa mall. Lalo na kapag yung either nagmamadali ako, although, hindi ko naman yun 100% dapat isisi sa kanila kasi baka dapat ako naman yung nag-adjust kasi ako naman yung nagmamadali, di ba? Pero yung marami akong bit-bit eh. Okay. Marami akong bit-bit, meron akong bit-bit na eco bag, may bit-bit ako na spin map, di ba? Spin map. Very deep. Kasi kahapon lang to eh. Nakakaloka talaga si ate na para bang naglalakad ka sa park. Girl, Mag-isa lang siya. mag-isa lang siya. Tapos hindi ako maka-overtake sa kanya. For some reason, kada overtake ako, gigilid din siya. Ate, gusto ko nang umuwi kasi pagod na ako, te. Sa SM Sa to? SM. Kasi pinabili pa ako ng spin map ng boyfriend ko eh. Ayun. So, yan yung mga nakakainis ng mga mabagal maglakad. Although ako din naman, feeling ko mabagal ako maglakad. Pero, aware naman ako kapag merong tao sa likod ko. Yes. So, kung gusto ko mabagal, okay, sige, Tumabi ikaw na. ka. Mauna ka Oo. na, di ba? Yes. Kung gusto mo, nagmamadali ka and all that. Pero iba talaga, walang paking. Tapos, isa pa dyan, yung mga nagkukwentuhan sa gitna ng mall. Nagkukwentuhan sa busy lugar sa mall. Oo. Like, yung, mag-uusap kayo sa gitna ng bridge. True. Daanan ng tao. Hindi man lang kayo tumabi. Nakakaloka kayo. Yung tas grupo pa sila na ang dami nila, tas nakahinto sila sa gitna na para bang kasalanan namin dumaan kami dito. Ayun. Humanap kayo, tumabi kayo ng True. ayos kung mag-uusap kayo or doon kayo sa mga lugar na pwede kayong umupo, ganyan, na hindi masyadong maraming dumadaan na tao. True. Don't be an inconvenience to people. Alam mo yan yung isa sa mga dinikdik sa atin yan kasi ni daddy dati. Na maging conscious ka sa paligid mo. Oo. Hindi pwedeng ikaw lang na katulad yan na pag alam mo na mayroong tao sa likod mo nagmamadali, padaanin mo. Padaanin mo na. Tapos, hindi ko naman sinasabing magmadali ka din. Oo, padaanin mo. Paunahin mo na lang ako. Or yung katulad niyan, yung magkikilimbawa, nagkasalubong kayo sa mall, excited kayo makita, yes, magkukwentuhan kayo. Tumabi naman kayo. Hindi naman yung nandun kayo sa gitna, tas ang lakas-lakas pa ng boses nyo. Oo. Guys, hindi namin sinasabi sa inyo na wag kayong magkwentuhan, wag kayong maging masaya, pero tumabi kayo. Wag na lang kayo sa gitna naman ng dadaanan. Yes. Hindi na nakadaan yung mga tao. Kakaloka na para bang gusto nyo kami pang i-involve doon sa reunion nyo. Kakaloka kayo. Ayun, nakakainis kayo. Pet trip namin kayo talaga. Nako, kaya ayokong nagpupunta sa mga mataong mall eh. Kasi,
Remember last Christmas? Oh my God, it's impyerno talaga the malls last Christmas. Oh my God. Well, every Christmas season, laging dampak ang mga ang mga malls. Mga malls naman. Pero kakaiba I think kakaiba yung last time. True. Grabe. Yung Christmas rush. Anyway, hindi ako sure kung magka-count siya as mabagal. Pero isa rin sa mga pet peeve ko, yung o-order ka tas di ka ready. I'm like, why? Di ba dapat bago ka humarap dun sa cashier, alam mo na yung bibilin mo. Hindi yung dun ka mag-iisip, alam mo, ang na to, sa Starbucks Sa Starbucks to minsan, ganyan. Tapos yung mga taong to, sila pa yung ang daming request sa drink nila. Tapos hindi sila sure. Ayan. So, alam mo yung 2 minutes siyang nakatayo na, nakaganon lang siya. Tapos yung barista, yung cashier, parang, okay, ano po yung bibilin nyo, ganyan. Tapos meron pang iba na magbabago pa ng isip. Natapos niya na yung drink order niya. Magbabago pa ng isip. Alam mo yung, di man lang nung nakapila ka, mag-isip ka na. Kasi kita mo naman yung menu sa pila. Di ba? Hindi talaga kaya yun. Yung pagdating mo dun sa harap ng cashier, dun ka lang magkakaganong. Hindi ba nakalak pa yung menu? Pag nasa pila ka, naka-gray out. Naka-gray pa siya. Naka-blur pa siya. Mag-a-unlock lang siya pag naka-step ka na dun sa harap ng ano. Oh my God. Okay, please, lalo na po sa mga jam-packed mornings na maraming gustong magkape. Ganyan. At lalo sa payday, yan, marami yan na syempre gusto nilang mag-indulge naman ng konti sa mamahaling kape. Please po, dun pa lang basta mo yung wala ka pa dun sa counter. Isipin mo naman na kung anong bibilin mo. Isipin mo na kung ano yung bibilin mo. Para pagdating dun, hindi ka mabilis na lang. Oo, hindi ka naman again, this goes don't inconvenience people around you. Oo. Ganon, na parang so, technically, lahat ng mabagal, lahat ng mabagal, yes. Lahat ng mabagal. Lahat ng mabagal ng unprepared, in this fast-paced world, guys, every minute counts. True. Oo, True. Kaya bilisan nyo. I mean, siguro sa inyo, wala pa kayo sa moment sa buhay nyo na time is gold. Pero kami, time is gold na talaga. Totoo. Sa mga tita nyo na katulad namin. So, ayan, wag kayong mabagal, maglakad at wag kayong unprepared pag pagharap nyo dun sa cashier ng Starbucks. Mag-order na nga lang, unprepared pa din no? Kaloka. That's just like the most basic thing that you can do. Pero hindi pa din. Hindi talaga. Pet peeve ko talaga. Nakaka-lurks. Okay. Next ko na pet peeve. Siyempre, na ngayon, online age na. Yes. So, mostly na mga binibenta na din is online. Ang pet peeve ko lang sa inyo ay bebenta kayo online tas wala namang details. Tas pag tinanong yung details, PM sent. Yung pag nag-comment ka dun sa item. Kasi minsan, like, for example, okay, meron kang, interesado ka dun sa, sa binibenta, right? So, okay, sige, hanapin mo na. Imbis na mag-message, kasi ako, parang last resort ko yung magme-message ako. Kung meron akong mga hanap na FAQs, yung babasahin ko muna. Aside from, ang last resort ko, basically, is magtanong sa'yo. Magtanong sa seller. So, most of the time, ang ginagawa ko, pag walang ganon, is titignan ko yung comments. Like, okay, for sure, meron na nagtanong ng details. Walang yung sagot, PM sent. Parang, secret ba yan? Bakit hindi mo sabihin na lang? Parang dapat hindi kayo nagbebenta kung ganyan kayo. Bakit? Bakit hindi kailangan sabihin? That's another thing that I don't understand. Aside from the ATM, bakit kayo PM sent? Bakit? Diba? Versus i-post nyo na lang dun yung details. True. At saka nakaka-save siya ng time for you, for me, for everybody. Yes. Na nandun na lahat ng details na kailangan namin. Hindi yung i-message pa namin kayo. True. Kasi, number one, nakakatamad mag-type, magtanong. Imbis na nandun na lahat, binasa ko na lang and all that. So, ano ba yan? Marketing strategy ba yan? I don't understand. Make it make sense to me. Because, alam nyo, ako hindi naman siguro ako kawalan lang kasi baka isang peraso lang naman ako ganito. Pero, pag ganun yung seller, talaga ex ka sa akin, bahala ka dyan. I mean,
bahala kayong mag-PM sent ng mga iba mong ano dyan. Interesado dyan. Pero ako ayoko na. Parang pet peeve ko talaga yun na, ano ba, secret ba yan? Bawal malaman ng ibang tao. Time waster kasi yun. Oo, nakakaano siya. Sayang sa oras. And for sure, sa inyo din. Energy din yun na magsasagot kayo ng ang dami-daming PM. Imbis na nandun na lahat. True. Tapos yung mga PM na lang is yung when the deal is going down na. Yeah. Oo, tsaka ano ba yun? Basic, presyo, hindi mo nilagay. Tapos yung mga magpo-post sa marketplace, tapos ang price, piso. 1 piso, tapos house and lot yung binibenta mo. Nakakaloka ka. Misinformation. Ayan. Ayun, kung magbebenta kayo online, I don't know kung kung marketing strategy ba siya na baka kasi yun yung way for you to engage with your customers. Hindi ko alam. I don't know. Or baka para ma-up yung post, ganyan. Kasi diba the more na nagko-comment, the more na tumataas siya eh. Pwede. Pero hindi lahat ng tao ganun. Na-appreciate yung ganun. Hindi lahat ng tao may time mag-PM sa inyo. Trot. Imbes na tinignan ko na lang sana kung magkano yung binibenta nyo. Ganyan. Kasi talaga matik talaga. Pag hindi ko nakita yung price doon, X ka sa akin. Hanap ako na ibang seller na nandun na lahat ng information na kailangan ko. True. At least mas diretso. Ayun, pet peeve ko kayo. Huwag na kayo magbenta. Secret naman pala yung ano nyo. Secret naman pala yung binibenta niya. Secret naman pala yung presyo yan. Speaking of pag-PPM, ang pet peeve ko ay yung mga nag-PPM ng hi. Tapos walang context. Hi, Pam. Tapos wala nang follow-up. Tapos yung nagtatype, tutututut. Tapos may hinto. Oo. Tapos hindi na siya mag-ano ulit. Hindi na siya mag-message ulit. Parang ako, okay. Alam mo, actually, pet peeve ko yan. Pero na-realize ko, ganyan din ako. Ganyan, talaga ba? Oo, na-realize ko lang lately na ganun din pala ako mag-chat sa mga tao ko. Kaya parang ngayon, tinapractice ko na ako, meron kasing dalawang types ng tao yung yung pagsagot sa chat. Yung isang type ng tao, yung lahat na kailangan mong sabihin, nanda sa isang bubble, nasa isang message. Versus yung, ito yung thought ko, enter. Ito yung thought ko, enter. Ito yung thought ko, enter. And which one are you? Doon ako sa second. Doon ako sa second. Okay. So, parang nakuha muna yung hi. Okay. Tapos, syempre, matagal yung second thought mo. Kasi yung second na thought mo, yun na yung sasabihin mo yung dapat mong sabihin. Yun yung body of the message. Pero nalaman ko, nakaka-anxiety pala siya. At least for me, kasi nung naranasan ko siya, shucks, ano kaya sasabihin nito? Ano kaya? Tagal-tagal, ganon. So, pinapractice ko na nasa isang sentence lang lahat ng kailangan kong sabihin. At least yung una kong message, like, hi someone. Tapos eto ganito yung kailangan ko. Tapos enter. Tapos yun, dun ko na i-bombard ng maraming message bubbles. Kasi ganun ako mag-message. Hindi ako isang bubble type of person. Ako naman, I belong sa one bubble type of person. Ganyan. So, kung kailangan kong i-separate yung messages ko, I still make sure na nasa isang bubble sila tapos may enter lang, may space lang in between them. So, nakahati yung mga paragraphs, ganun. Para hindi ako ganun. Isang bombard lang. Kasi ayoko ng putol-putol. Ayoko din ng ganun. Hindi ako ganun. So, ayan. Ako, if I were younger, siguro anxiety inducing sa akin yun. Pero nasa point na kasi ako ng buhay ko na deadma. Hi Pam, wala kang context, bye. Re-replyan kita pag may context na. Ganon. So, hindi ko na pinapansin. Okay, hindi mo agad sinabi yung kailangan mo, mamaya ka. So, gawin ko muna yung mga kailangan kong gawin, balikan na lang kita, ganyan. Pero pet peeve ko talaga kayo, wag kayong mag-hi, hello, nang walang kasunod. Kasi guys, hindi na uso ngayon yung hihintayin mo munang mag-reply bago ka magsabi ng kailangan mo. Sabihin mo na yung kailangan mo. Kasi nga time is gold. Di ba kakasabi lang namin? Lahat ng yung beating around the bush lagi. Ayan, Diyos ko. Hindi talaga bet. Kasi anything that's time wasting, ako personally hindi ko na appreciate ganyan. Kahit nga sa landian ayoko ng time wasting din.
Kung gusto mo, kung bet mo ako, diretso, go. Ganyan. Pero kung, ayun nga, sorry, single not available pala, walang landian, erase. Ayan, yung ano nga, lalo pag sa nagme-message ka sa boss mo, ganyan sa teammate mo, sabihin mo agad yung kailangan mo. Kasi syempre, nagtatrabaho yung tao, tapos magpapa-anxiety ka pa nang hindi mo sinasabi agad yung gusto mo. Ganyan, yung diretso agad para syempre, time is precious. So, wag sayangin. Ayan. Actually, natutunan ko nga yan. So, sa mga dati kong nasisendan ng hi lang, sorry na. Nag-change na ako. I changed for the better. Yeah, learning experience. Very good. Okay. Okay. Speaking of mga tanong at mga messages, isa pa sa mga pet peeve ko ay yung mga hindi sumasagot ng maayos. Sa example. Like, ano sa'yo magkikita? Mga hapon. Tapos pag tinanong mo, anong gusto mo? Ito o ito? Tapos ang sagot sa'yo, oo. Alin doon? Ano ba, may pinagdadaanan ba kayo? Alin doon ang gusto mo? Or yung, anong gusto mo kainin? Kahit ano. Ay, mga ganyan. Alam mo, nung college, very uso yan eh. Kasi diba, isa sa mga kailangan yung malampasan araw-araw ay isipin kung saan kayo kakain nung college. So, meron yung time na meron ng tindahan na ang pangalan ay kahit ano. Kahit ano? Oo. Para doon kayo pupunta. Para doon na pupunta. Kasi lagi kang sagot kahit ano. Or yung mga vague na sagot na, like yun nga sabi, anong oras tayo? Mga hapon. Ganyan. Anong oras nga eh? Oras nga yung tanong mo. Oras. Like, okay. Ikaw bahala. Ganon. Kahit ano. Kahit saan. Okay lang kahit ano. Ganon. Was there a time na ganon ka sumagot? Oo. And what's your reason behind it? Wala akong maisip. Okay. Wala akong maisip kasi. Pero yung mga yung mga tanong na like, ano yung kakainin, ano yung ano. Pero pag yung tinanong mo ako ng straight answer, dapat yung sagot ko. Like, kaya rin naman. Kunyari, tanongin mo ako ng choice, ito or ito. Siyempre, sasagutin ko ng ayos, hindi yung sasagot ako ng oo. Or kahit ano dyan, okay lang, carry bells, kahit ano. Tapos yung mga kung tatanungin mo ako na, what time ka dadating? Ganitong oras. Ganitong oras. Malilate ako, ganitong oras, ganyan. Pero, yung kahit ano, dati, syempre nung college, isa yan sa mga kailangan isipin mo lagi kung saan kayo kakain. Hindi naman all the time may sagot ka. True. So, kahit ano lang lagi. Pero, pet peeve ko nga yung mga hindi maayos sumagot na nakakaloka. Binigyan mo na nga ng choice ang sagot, oo. Ayan. I'm curious about the mental gymnastics of those people na bigyan mo ng choice tas wala dun sa choice yung pipiliin nila. Alam mo, ano kasi yan eh, na-realize ko na pet peeve ko yan dahil kay mama. Si mama kasi, mami namin, I mean, sorry ma, I love you, pero ganyan kasi si mama, walang laging straight answer yan si mama eh. Like, tinanong ko siya last time, nung sa message. Tinanong ko siya ng choice, di ko na maalala ko anong choice. Tapos yun yung sagot niya, oo nak. Alin dun ma? Ang sagot mo. Sabi ko. Kasi yun eh, choice yung tanong ko eh. Tapos feeling ko, isa siguro sa mga nisip niya, kasi si mama siya eh, very people pleaser din kasi yan si mama. And siya, parang never niyang mapunta sa situation where pinipilit niya yung gusto niya. So, kaya laging ang sagot niya is whatever you want, the other people wants. Bahala ka. So, feeling ko ganun. Ay, hindi naman sa ibang tao, pero at least sa mga anak niya ganun siya. Never niyang, like kunyari may gusto siya, never niyang pinilit kung ano yung gusto niya. Laging kami yung last say. Parang ganun. Kung kunyari meron siyang pinapabili, tapos papapiliin mo siya, ito. Tapos sasabihin niya, ikaw bahala. Ikaw nga pumili, ikaw nga gagamit. Kaya naalala mo? Naalala mo yung binila natin siya ng cellphone.
nagpapabili ng cellphone ang mami. Tapos, di nagpunta kami sa mall. Tapos, lahat na lang, kahit ano, kung anong gusto nyo. Abay, nainis na ako. Kasi pangatlong tindahan na yung pinuntahan namin, hindi siya makapili. Sabi ko, ma, ikaw kasi pumili, ikaw ang gagamit. Sabi ko, kasi mahal yun. Ikaw ba magbabayad? Hindi naman ikaw. Basta kung anong gusto mo, yun nga ang kunin mo. Kasi ikaw naman ang gagamit, hindi naman ako. Nagkakaroon ako ng punto tuloy. Pero syempre, siguro din dahil nga yung as a mother, ayaw niya nang may kahit kaunting inconvenience sa part din ng anak niya, ganyan. Pero kaya ayaw niya nang... isa yun sa mental gymnastics ng mga ganun yung sagot. Mental gymnastics, yung hindi... Kumbaga, never nila gustong ipilit yung gusto nila. Parang gusto nila laging ibang merong mag-final say. Kaya, never silang sumasagot ng diretso pag if given the chance na tanungin sila kung anong choice nila sa buhay nila and all that. So, yun. Dahil yan kay mama, kaya ako siya naging pet peeve. Okay. Okay, sige. Let's steer the conversation in another direction na pet peeve sa sarili. Pet peeve sa sarili. To make it interesting. Oh my gosh. Sige. Ikaw meron ka? Ako. Ang pet peeve ko sa sarili ko ay bili ng libro nang hindi ko naman binabasa. Hindi mo naman binabasa. Kasi wala mga space. Oh my God, kung nakikita nyo lang yung buong room ko, as in yung mga hindi na dapat lalagyan ng libro, as in yung dapat yung lalagyan mo ng luggage, ganyan, ng mga damit na hindi mo ginagamit. Doon nakalagay yung iba kong libro kasi sobrang wala na talagang space. Pero, ayun nga, for the billing ako ng libro, kahit hindi ko siya babasahin forever, okay? For now. Hindi ko nga lang siya binabasa agad. Pero... hanggang sa nakalimutan niya na. Oo. May plastic pa yung libro niya. Pwede pang pumasa yun na brand mo. May plastic pa nga yung iba. Ay, alam mo, meron pa ako ibang libro dyan na may plastic pero nag-faxing na siya, nag-yellow na yung pages sa sobrang tagal na hindi ko siya nabuksan. Ganyan. Tapos dahil nga parating ang Philippine Book Festival, baka for the bilin na naman ako. Tapos hindi ko na naman Speaking of Philippine Book Festival, pumunta kayo guys. Guys, yes. It will be on March 12 to 15 sa SM Megatrade Hall. Ayan. Perfect. Punta kayo doon kung gusto nyong makakilala ng mga local authors. Yes, support Pinoy tayo guys. Most of local authors lang ba nandun? Yes, Philippine Book Festival. Most of the... Or meron din mga ibang books din? Meron din mga ibang books na... Pero mostly... International. Ayun, pero mostly Filipino kasi it's ang aim talaga is to promote Philippine literature, ganyan, champion Filipino authors. At syempre, yours truly will be there. Reppin' PKB, shout out Paper Cat Books. Paper Cat Books. Shout out sa'yo, Kat. Hi! Excited na ako sa Jollibee. Ayan. So, magkita-kita tayo doon sa March 12 to 15. Definitely nandyan kami ng weekend. Kasama ko siya, magra-riot kami dyan sa SM Megatrade Hall. Yeah, again, tingin-tingin na lang tayo doon kasi wala naman tayong doon. Wala naman tayong ambag sa books. Pero, I will be there. Ayan. So, support niya ako, syempre, because I will have my book signing there as well sa Paper Cat Books booth. Ganyan. Stay tuned for updates kung anong oras. But, definitely, I will be there. Sa mga wala pang kopya, guys, ng Ang Pag-ibig ni Crayon, please, punta kayo. Saan ba sila makakakuha? Sold out naman. Ay, meron pa dun sa sorry, sa PBF, guys, meron. Okay. There will be copies of Ang Pag-ibig ni Crayon on hand. Pwede kayong bumili doon. At pwede ko siyang i-sign kung makakarating kayo sa aking book signing, ganyan. Perfect. Diba? Ayan. Let's support Filipino authors and bilhin nyo yung libro nila kahit hindi nyo babasahin agad. Importante. Agad. Ang importante, hindi naman nabili kailangan nyo. Importante, nabili nyo. And more importantly, mababasa nyo eventually. Perfect. Ganyan. Ayan. Yun ang pep peeve ko sa sarili ko dahil muntik na naman akong bumili ng libro kanina. Ayan. Ako, ang pet peeve ko sa sarili ko ay impulse buyer ako. Ng kahit ano? Ng kahit ano. Okay. Kasi nga ako, borderline hoarder nga ako, diba? Parang takot akong mawalan ng mga bagay-bagay sa buhay. So, parang lahat ng pwede kong bilhin, kahit di ko napag-isipan. Pagka uwi ko, tsaka ko na lang siya iiyakan. Oo. Kung kailan wala ka nang magagawa. Kung kailan wala na ako nagawa. Okay. Kaya, ayun, pagiging impulse buyer, which, talaga, I mean,
in fairness naman, nakatulong yung No by 2026 natin na ginawa. Kasi at least yun, pagpasok siya dun sa criteria na yun, kailangan ko siyang isipin ulit. Na okay, parang dapat hindi tama na bumili na naman ako kasi dapat nga hindi ako bibili ngayon 2026. So nakatulong naman siya sa pag-rein in nung aking impulse buying. What's your latest impulse buy? Bumili ako ng libro. Hindi siya libro. Ano siya, parang, alam mo yung Myrtle? What's a Myrtle? Ano siya, parang puzzle book siya. Aha. Tapos, meron siyang mga puzzles na magsasolve ka ng murder mystery. Kaya Myrtle. Myrtle, oo. Uy, nice Oo. And it's quite expensive. Okay. But, okay naman siya. Na-enjoy ko naman. So, nasimulan mo na? Oo. Ano siya, parang book, parang Sudoku, ganyan. Yung marami siyang puzzles na pwede mong, parang 100 siya na puzzle sa isang book. And then each puzzle is one case o yung buong... One case, oo. Tapos parang meron siyang story. Ganon. Okay. Parang 5 case, kabit-kabit siya, ganyan. Tapos mabubuo mo yung story, ganon. Uy, patingin nga ako niyan. Parang ganda nga niyan. Pwede kong ipahiram sa'yo. Sige. Ayun. Yun ang aking latest impulse buy na hindi ko na naman yun napag-isipan. Nakita ko lang sa TikTok kasi na maganda yun. So, pero na-enjoy mo naman. Oo, na-enjoy ko naman. Pero, pag nakita ko siya sa statement ko, bakit ako bumili ganito kamahal na libro. Pero, well, ganun talaga. Ayun. Next na pet peeve. Normal pet peeve na. Okay, ang next ko na pet peeve ay yung mga hindi gumagamit ng serving spoon. Sa handaan. Uy, alam mo, ganyan ako dati. Hindi ako gumagamit ng serving spoon. Pero nung na-realize ko how cute that is. I mean, hindi naman siya sa pagiging laway conscious. It's just, really? Mapapanis kasi yung pagkain, girl. Yeah, but it's the whole point kasi. Kaya siya napapanis kasi nalalawayan. Oo nga, pero hindi ko sinasabi na dahil conscious, dahil nandira ako, dahil may laway mo siya. Kaya hindi ko na siya kakainin. Ang sa akin is, mas papanis kasi yung pagkain pag hindi mo siya hinandle ng tama. So, kumbaga hindi ako nandidiri na merong ibang laway dun sa Ang concern ko lang is masisira ng mabilis yung pagkain. Lalo na kapag sa yung handaan, yung madaming serving yung pagkain. Tapos kasi prone to sayang kapag ganun masasayang. At saka, well, siguro hygiene na din. Hygiene. Oo, kasi talaga ba? Imagine nyo na lang sa handaan, no? Tapos iba-ibang kutsara yung nakasawsaw dun sa menudo nyo. Hindi na masarap yun. Right? Oh my God. So yun, kahit sa mga normal na, kahit yung mga maliliit na gathering, talaga, kaya na-appreciate ko yung mga restaurant na lahat ng serving nila, mayroong serving spoon. Serving spoon. Kasi talaga, hindi ko talaga bet. Naiinis ako kapag hindi ko magamit ng serving spoon. Okay. Oo, lalo na, siguro pag alam ko na, okay, mauubos naman yung food, okay lang. Okay, pero okay kung lang. alam mo na pwede pa siyang tumagal dapat kasi masyadong marami. Mag-serving spoon ka naman. Tsaka tignan mo naman, ang dami-dami kumakain. Tapos, ikaw, isasaw-saw mo yung mo doon. Yung sinubo mo na doon. Sinubo mo na spoon. Diba? So, ayun, pet peeve ko ang hindi ko magamit ng serving spoon. Okay. Sa handaan. Okay. Ang isa pang pet peeve ko ay yung hindi ka nagmamatch ng language. Na, alam mo yun, kinakausap kita in English, tas puro ka Tagalog or vice versa. This applies to kasi I do final interviews for candidates sa work, ganyan, sa mga gustong pumasok doon sa company for scholars potential scholars, ganyan. So,
alam mo yun, meron kasi akong na-experience na interview na I'm trying to connect with her. So, nagtataglish ako. Okay. Diba, ganyan. So, I'm trying to get her to drop her guard. Ganyan, pakita niya sa akin yung totoong personality niya. Pero for the English pa rin, sige gite. At saka, binilang ko yung actually niya sa lahat ng usapan namin. Nakaabot siya ng 72 na actually. Grabe, binilang mo? Oo, binilang ko talaga. Kasi nung una pa lang, nung unang ano pa lang. Actually, kaya, okay, sige, that is, what do you call Filler this? word. Oo, ayan yung common filler word natin, tayo mga Pilipino, di ba? Pag nag-i-English tayo, lagi tayong for the actually. Pero, ano kasi, alam mo, pag kinakausap kita at a certain level of energy, certain level of personality, if I'm trying to connect with you, and then you're just like there na, Oo. parang feeling mo kailangan formal ka kasi interview to, ganyan. Kahit sinabi ko na don't be formal, this is just a casual conversation. Wala. Alam mo, failed sa akin yung mga ganong nag-i-interview na akala mo, na super robotic sumagot, ganyan. Kasi, eto guys ha, pro tip sa mga, kung if you're going to a job interview, put your best foot forward in a way na ipapakita mo kung sino ka talaga. Hindi yung kung ano yung in-script mo bago ka pumunta sa interview. Because the interviewer will see through that na ano ka lang. Na as in, super pinaghandaan mo to. Ni-rehearse mo. Oo, in a bad way. Na parang, kasi ang purpose nga ng interview is to check kung fit yung personality mo sa culture ng company. So, kung robot ka at yung company ayaw ng robot, hindi ka makakapasok dun. 'Di ba? So, siguro mag-work for you kung ang hanap ng company ay robot, good. Pero best advice is yun nga, best foot forward, ganyan. Be candid, be yourself, ganyan. Be confident in what you say, ganyan. Wag yung masyadong clinical yung atake na sounding sounding tape recorded ka, 'di ba? Ganun. Ayan, tas yung tipong tinatagalog kita, tas for the English ka pa din. Siguro maintindihan ko kung yun lang talaga yung language mo. Tapos nakakaintindi ka ng Tagalog, pero ang speaking language mo lang ay English. Maintindihan ko yun. Pero kung marunong ka naman, tas for the English, ewan ko, siguro may mga times na siguro sasabayan kitang mag-English, ganyan. Pero meron mga times din na mapapagod ako sa'yo kasi I'm just trying to be, I'm just trying to be candid, be casual with you, and then titirahin mo ako ng ganun. Parang okay, may mga mood lang din siguro. And then, pag yung nag-English ka, pero tinatagalog ka, alam mo yun, parang it doesn't feel right to me. So, kung interview setting, okay. Yes. Okay lang. I mean, makes sense. Kasi kung casual conversation yun, okay lang naman. Pero kung sa interview, lalo na pag sinabi mo at the start of the conversation na, okay, English tayo today, okay, ganyan. Kasi ganun meron namang, kasi like for example, yung sa akin, sasabihin ko na, yung business. Nag-interview ka din ba? Oo. Okay, so English, EOP. Oo, sinasabi ko na, yung possible na masusupport mo is a US business unit. So, you have to speak in English. So, everything na sasabihin ko is in English din. So, it would be best for you to answer in English as well, sabi kong ganun. Tapos nagtatagalog. Tapos, ini-English mo na nga. Tapos, di pa rin makaramdam. Ayan. So, ayun. So, ayan. Failed yun sila. Oo, failed. Totoo. Failed yun sila. Yung mga ganyan. Pero I guess, pag normal conversation kasi, I guess okay lang naman. Kasi sa ating, lalo na sa ating mga Pilipino, na tayo, parang innate yung pagiging bilingual natin bilingual na parang minsan nga napaghahalo pa natin Taglish diba? So, pero kung formal setting ganyan. Pero I guess may yan like yung sinasabi mo nga na very robotic siya. Feeling ko skill yun yung yung kaya mo makipag-communicate ng hindi mo in-script. Okay. Kasi na ko yan, parang merong mga tao na kunyari magre-report sila ng something. Merong mga people na mas okay sa kanila na in-script nila versus yung mga tao na hindi nila in-script. Ad-lib. Oo. Hindi ad-lib yung hindi mo, kumbaga, on the spot ka nag-isip ng, okay. Kumbaga, on the spot mo siyang kinuwento. Impromptu. Oo, ganun.
versus yun nga yung ini-script nila. Tas meron kasing mga times kaya sinasabi ko siya na skill siya. Kahit na i-script mo kasi, skill din kasi na hindi siya mukhang script. True. Yung pasukan mo man lang ng konting filler words, ganyan. Or mag-pause ka, hindi yung dire-diretso ka na halatang ini-script mo. So, ayun, lagyan mo rin naman na kunyari yung tas lagyan mo ng facial expression, yung kunyari nakasmile ka, natawa ka, ganyan. Parang mukhang spontaneous, hindi yung mukha ka ng robot. Doon binasa mo na lang. Di sana si ChatGPT na lang pinagbasa ko niyan, nung script mo. Pwede pa kami mamili ng boses sa ChatGPT. Diba? Diba? Gusto namin yung yung medyo macho. Medyo macho, ganyan. Kaya yun, kasi sabi ko na skill siya. Lagi ko sinasabi sa mga tao na hindi siya pwedeng matutunan mo siya on your own. True. Kailangan i-practice mo. It takes a lot of practice. Kailangan i-practice mo. Hindi pwedeng, ikaw lang ang nakakarinig. Dapat merong ibang tao makakarinig para mag-feedback sila sa'yo. And then, ikaw din, marinig mo yung sarili mo. True, Kasi, hindi mo mapapansin yan at the moment. Kasi syempre nakakonsentrate ka dun sa kung ano yung sasabihin mo. So, you're not paying attention to how it comes across. Oo. So, Tsaka ano nyo naman, gawin nyo namang very human-like. Yes. Na in-script mo na nga, tapos hindi pa, dire-diretso pa na para bang binasa mo na lang. Parang pinagbasa ka ng teacher mo. Ng textbook. Ganon, sa class. Diba? Takot na takot kayo sa AI, tapos kung magsalita kayo, para kayong AI. Diba? Parang make it make sense nga. Ayun. Ganon. Pero I agree na it's a skill. Yun. It takes, practice. And, it takes a lot of practice na darating ka dun sa yung confidence level na okay, kaya ko nang hindi i-script. Oo. It goes hand in hand with, do you understand the subject matter fully? Kasi kung gets mo siya like in and out, kaya mo siyang i-explain. Correct. Kahit hindi ka mag-script. True. True. Ayan. Although there's nothing wrong with yung with scripting. Yes. Ang sa akin lang, kung i-script no, gawin mo naman parang hindi mo in-script. Yes. Oo, na parang fake it till you make it. di ba? Hindi yung binasa mo na yung make it engaging. Yung alam mo yun, para pinayagan ka na nga magbasa, di ba? Literal, binasa mo lang. Wala man lang. Di ba parang pinatayo ng teacher doon? Tayo ka dyan, basahin mo yung textbook. Di ba? Parang and yun nga, hindi naman namin sinasabing bukas okay ka na, dapat magaling ka na. Man ganon. Practice mo lang. Oo, practice. Correct. Ayun. Next. Ako ay, isa sa mga pet peeve ko, sa mall na naman to, or kung saan man, yung, kunyari sa elevator, yung di pa nakakalabas yung mga tao, tapos pumapasok na siya. Na para bang maiiwan siya ng elevator. Oh my God! Nakakaloka. Kasi ang parang elevator etiquette is bago ka sumakay, palabasin mo muna. At saka actually, hindi siya etiquette common sense siya. Hindi siya etiquette. Girl, common sense yun. Punong-puno yung hindi mo man lang hinayaang lumabas yung mga tao bago ka pumasok na para bang may iwan ka. Wala namang yun, walang biyahe yun, girl. Alam mo, I would understand kung trend yan, pero elevator kasi. Oo. Alam mo, pakiramdam ko yung mga ganong nakakasalamuha ako sa elevator, yun yung mga sumasakay ng PNR. Na kailangan talaga butterfly and death ang pagsampa. Grabe talaga kayo. Yung parang wala nang next. At saka yung elevator, pwede mo namang harangin lang yung yung pinto nun Hindi ka naman maiiwan nun. Nakakaloka si ate na para bang Hunger Games. Grabe, di mo man lang pinalabas mo na yung mga tao. Na para bang 1 hour ulit bago namatay yung susunod elevator. Matter of life and death. Parang pag di siya nakasampa doon, mamamatay siya. Matategi siya doon sa floor na yun. Sorry, ang funny kasi. Diba? Funny kasi Hindi siya etiquette. Hindi siya etiquette. Common sense yun. Bad trip kayo talaga.
Minsan meron pang mga dalang stroller, tapos pinipilit pa yung stroller. Wait lang, lalabas nga muna kami. Nakaka-lurks kayo. Ayun, nakakainis sila. Kainis kayo. Pati sa mga trend. I mean, understandable sa trend siguro pag rush hour ganon kasi kailangan makapasok ka sa trend. Pero hayaan mo naman muna lumabas yung mga tao para magkaroon ka ng puwang doon, di ba? Oo, true. Tapos yung elevator, ang liit-liit. Diba? Tapos, alam nyo, most of the time, may elevator, merong taga-pindot, merong ate na nag-aabang. So, hindi ka naman yan siguro doon iiwanan, diba? I mean, diba? Hindi ka naman niya iiwanan doon. Kung alam niyang naghihintay ka doon at pinalabas mo muna yung mga tao. Kaloka. Laging gustong number 1 siya. Ang funny kasi elevator, alam mo kasi parang wala nang next eh. Kung ano. Isa lang yung biyahe ng elevator kasi isang buong araw. Isang beses lang aakyat. Okay, move on to sa next one. Nakaka-lurks. Okay, may time pa ba tayo? Meron pa. Okay, ang isa ko namang pet peeve ay ito yung nag-a-apply sa mga food court, okay? Yung natambay ka sa food court table ng hindi ka kumakain. Hindi ka naman kumakain. Oh my gosh. Lalo na alam mo na ang daming tao, tapos merong ibang mga gustong kumain na naghahanap ng table, tapos nandun ka cellphone ka dun sa mesa sa food court. Marami akong nakikita mga kabataan na ganyan, especially mga high school students na isang barkada silang nandun. Tapos isa lang yung yung juice. Hindi ko alam kung yung kalamansi juice nila. Isa lang yan, pero 6 sila doon na nakaupo. Tapos isa lang yung drink. Baka naglalaro sila ng King's Cup. Yun. Alam mo, children, oh my God, be sensitive to your surroundings, lalo na dyan sa mga mall na pag may mga pamilya dyan na gusto nilang kumain, gano'n. I-vacate nyo yung table kung hindi nyo naman, 'di ba? Kung kaya nyo namang tumayo at doon kayo magkwentuhan, 'di ba? Na kung ubos na yung calamansi juice nyo, itapon nyo na, umalis na kayo doon sa table. Ayan, just kung natatawa po din ako sa elevator. Okay, sorry. Ang paano talaga. Ang common theme ng natin ay yung mga nakaka-bad trip na tao sa mall. Oo, yan. Yung mga people who cause inconveniences to other people. Ayan. Ano pa? Meron ka pang pet peeve mo? Meron ka pa ba? Ikaw ba meron pa? Parang wala na eh. Last na lang na pet peeve ko. Pero controversial kasi ito. Yung bala kayo. Hindi naman sa pet peeve. Ayan na lang. Hindi. Ayoko lang nakakakita ng mga taong nagsusuot ng mga ill-fitting clothes. Mm-hmm. Sample. I mean, like, yung mga nagsusuot ng one size small. Okay. I mean, it's too small for you, baby girl. Can you buy a bigger size? Ganyan. Yung mga kapos na ang hirap niya. Hindi yun, mga ill-fitting clothes. Lalo na ako, like, ako conscious ako manamit. Kasi alam ko that plus size ako and there are clothes, I know there are clothes na hindi bagay sa akin. At pag hindi talaga bagay sa akin yung damit na yun, and alam ko, hindi ko siya susuotin. Kasi merong ibang mga clothes na sinasabi nila hindi bagay sa akin. Pero sa akin, kasi ang ganda ko eh. No, ganda ko dun sa damit eh. Okay. And hindi naman siya, and most of the time, preference lang talaga nila na hindi nila gustong nakakakita ng, again, ng matabang naka-crop top. So yun. Pero hindi naman ill-fitting yung crop top ko na maayos naman siya, hindi yung cut ng manggas ko nandito. Yun talaga. Pero alam mo, ang opinion ko dito is you can tell the clothes are ill-fitting kung obviously uncomfortable yung nagsusuot. Hindi ka, I can sympathize, or I can relate to this kasi meron din akong ganyan na ayoko nakakita ng girls na
nagsusuot sila ng super revealing na damit pero nakikita mo na hindi naman sila komportable dun sa damit na yun. Iba kasi yung confident ka eh. Pwede ka magsuot ng revealing tas confident ka. Iba yun. That's sending a different message. Pero pag ayun nga, nagsuot ka ng ganong damit tapos super uncomfortable ka naman in public. Parang it's a question of 'di ba, yung siguro self-respect ba or basta yung yung pag-care mo sa sarili mo. Like, 'di ba, why would you put yourself into those kinds of clothes na alam mong hindi ka naman magiging komportable. Sa akin kasi wala akong pakialam kung like for example, yung merong mga girls na nagsusuot ng mga revealing na clothes. Walang issue sa akin 'yon. Ang issue ko lang is masyadong maliit yung binili mo kong size. Yun lang yung issue ko, na yung cut ng manggas nandito, imbis na nandito. Yung mga ganon. Yung mga ganon. Tapos, yung cut ng boobs is nandito sa taas, imbis na nandito. Alam mo yun, yung hindi swak yung binili mo. Okay. I mean, I get it now. bagay naman sa'yo eh. Very fashion naman to siya, yung kanyang side. Bagay naman sa'yo yung clothes. It's just that, mali lang yung size na nabili mo siguro. Mali yung fit. Ayun, and ayun nga, yun nga, yung mga ill-fitting na clothes, walang problema sa akin. Sumunod kayo sa trend and all that. Bilin mo lang yung tamang size. Yung tamang size. Yung maganda siyang tignan. Kasi minsan talaga may subtitles yung mukha ko. May ganun talaga eh. May ganun talaga yung mukha ko pag nakakita ko ng mga ganun. Not just people na plus size people, hindi lang, as in pati everyone. Mga lahat like nagsuot ka ng print on print, like leopard yung mo, tapos yung taas mo zebra. Ganon yung hindi masyadong maganda. Hindi basta ill-fitting or hindi swak, hindi jive yung yung colors na suot mo. Ganon. And yung print, lalo na yung print, yon hindi masyadong ayun, yun lang naman. I mean, bala kayo, suotin nyo yan kung gusto nyo, pero wag na lang kayong magpakita sa akin. And siguro pag nakita nyo ako, baka yung mukha ko nakaganon. Subtitle? Oo, may subtitle yung mukha ko. Kasi parang baby girl. One size up dapat. Or one size down. Depende. Okay. Depende sa'yo. Syempre, depende sa size mo talaga. Okay. Ayun. Ayoko na. Stop na. Baka mabash. Pero yun yung ko. Yun yung dapat sasabihin kong pet peeve dun sa last natin na episode. Okay. Kakadugtong ng mga pagsusuot ng mga damit na ayun, mga damit. Hindi ko naman sinasabing hindi mo dapat suotin. Ang ko lang is ayusin mo lang yung styling. Good fit. And all that. Ayan. Ako meron pa akong isang pet peeve, ganyan. Hindi naman to as controversial, itong pet peeve na to. Pero feeling ko ako lang naman din yung nakaka-pet peeve nito. Yung late ka sa carpool. Or tardiness in general. General. Kasi, meron akong time na ako din for the late Filipino time ako. Pero, kasi siya, it's a sign of disrespect pag hindi ka punctual. Lalo kapag doon sa pupuntahan mo is hindi naman ikaw yung like main person. Katulad niya sa carpool, ganyan. Lalo kung nakikisakay ka na nga lang dun, Tapos, okay, sige, magbabayad ka ng share mo. Pero, syempre, maging considerate ka rin naman dun sa ibang pasahero na nandun on time. Kasi, di ba, parang... So, again, nakaka-inconvenience ka na naman kasi ng iba. Nakaka-inconvenience ka na naman kasi ng iba. Di ba, ang carpool nyo, usapan nyo, 6 a.m. nandun na kayo sa pick-up point, tas dadating ka dun 5-10 minutes after, may chance na malate na yung mga taong kasabay mo. Kasi baka ang hinahabol nilang time is 7 a.m.
tas kinuha mo na yung 5 to 10 minutes nila, paano Saka, pag may traffic pa? Yes, di mo na masabi ang traffic na yun kung gaano siya ka-fickle-minded. True. At saka kung kailan siya matindi, kailan siya wala, ganun. Unpredictable na din eh. Yes. So, ayan, tardiness in general. Ako talaga, tinry ko yan na tanggalin yan sa sarili ko kasi dati meron akong ganun na lagi akong late ganun. Pero ngayon talagang I try to be on time all the time na kahit saang mapa-work man yan, mapa-social man yan, basta kung ano yung usapang oras na nandun na ako, minimake sure ko na nandun ako. Yeah. So, ayan, hindi nakaka-cute yan, yung ika-late-late nyo. Okay, wala akong pakialam kung anong circumstances nyo. Kung nag-agree kayo sa time, a certain time, lalo pag nakikiano lang kayo doon, nakikisabay lang kayo, ganyan, or it was just a favor to you, ayusin nyo naman, mag-on time naman tayo. Ganun, no? I'm talking to you, mga scholars ko, ganyan, wag kayong malit. Naka-call out pa nga. Ayan. Teka lang, magpapa-shoutout pala yung mga scholars. Oh my God, shoutout sa inyo! Shoutout sa inyo! Ayan, yung mga taga 5 Neo, ayan, my dear Cebus. Shoutout mo, Cebus. Shoutout, Cebus! Kamusta dyan sa Mactan? Ay, charis! Ano ba yun, Cebus? CBEUs kasi sila. CBEU, Cebus. Oo, Cebus. Coding kasi, diba? Cold-blooded early worms. Early kasi 5 a.m. sila napasok. Cebu. Cold-blooded early worms yan sila. Shout Okay. out. Sana happy na kayo. Ganyan. Huwag kayong malate. You're doing a great job so far, my babies. Keep it up. Okay. Huwag kayong malilate. Huwag nyo i-convenience si Teacher Pam. Ano ba tawag sa'yo doon? Pam. Wag nyo i-convenience si Pam. Ayan, Kasi hindi ako nagpapatawag ng ma'am or miss. Ganyan. Okay. That's my Ate. thing. Tita. Mamshi. Mamshi. Or inay. Mama. Pwedeng mama. Pero sa kanila tawag sa akin, mother. Mother talaga. Okay. Shoutout sa inyo. Yeah. Sana happy kayo and sana makapasa kayo sa certification exam na mangyayari next month na yan. Okay. April. Malapit na yan silang matapos sa Mag-comment kanilang... kayo dito. May headcount ha. May headcount tayo. Okay. Ang hindi mag-comment, marked absent po. Okay. Meron kayong isang absent na sa sa card nyo. Sa report card. Ano ba yung paano Sa ba yung DTR. Sa DTR nyo. Ano yung DTR? Daily time record. Sa DTR. May absent pag walang dito. Walang comment. Pag walang comment dito sa episode na to. At syempre, shoutout ulit natin ang Philippine Book Festival na mangyayari this March 12 to March 15. Yes. SM Mega Trade Hall yan, guys. At syempre, along with supporting all the Filipino authors that will be there, wag nyo rin kakalimutan, guys, ang Paper Cat Books. Yes, Ayan. Kat. Shoutout again. Ayan. So, kita-kita tayo dyan, guys. So, meron din mga ibang mga authors na pupunta. Yes, marami. Maraming Filipino authors that will be there. So, if you are a reader of them, puntahan nyo sila doon. Yes. Ganyan. May mga events doon. May mga seminars, talks about literature, books, ganyan. Being about readers, meron din. Ganyan. At baka may makita kayong artista doon, malay nyo naman. Diba? Kasi last year, nandun ang Mutya ng Section E class. Cast. Okay. Andun sila, nag-promote sila ng Mutya ng Section E. So, this year, nandun naman ang cast ng Two Piece Chicks! Okay. So, makikita nyo nga kami doon. Ganyan. Okay, kita tayo doon sa Philippine Book Festival. Ayan. May gusto ka pa i-shoutout? Shout out sa boss ko. Hi. Hi sa'yo, Isa. I'm still doing this podcast. I'm still doing this podcast and I already found time para mag-record. Ayan. Sorry po. Sorry. Pero ayun, that's it. Wala na akong ibang shoutout. Ayan. So, thank you so much, guys, again. At nakinig kayo sa aming mga kinaiinisan na naman. Okay. Depende yan sa gusto nyo kung merong pet peeves 3. Yes. Oo. Imimit namin ang mga pet peeves. Correct. At hanggang sa mapagod kami ma-agitate sa buhay namin. Ayan, which is malabo. Ganyan. Kasi nga, for the agitate nga kaming mga tita nyo. Correct. Ayan. With that, we are ending this episode. See you Thank sa you next so one. much. Bye. Bye.